maligayang pagbati sa inyong mga kaibigan. Ako nga pala si Dali. At kasama ko naman si Kuya Brian. Si Kuya Brian pala ay isang senior church pastor sa Adventist International Institute of Advanced Studies at siya rin ang assistant to the director ng Ellen G. White Estates branch in the Philippines. Kuya Brian. Maligayang pagbati, Dali. At maligayang pagbati din po sa lahat ng mga taga-subaybay natin, lalo na yung mga kabataan na nanonood sa atin ngayon. At lubos po kayo naming wini-welcome sa bagong palabas ng Hope Channel, which is Sharing the Vision. Bakit nga ba Sharing the Vision? Tungkol saan ba itong palabas na to? Well, mga kaibigan, napaka-interesting po ng ating palabas dahil pag-uusapan po natin si Ellen White, ang buhay ni Ellen White at ang kanyang mga sinulat. Nako, I'm sure excited na kayo. Pero bago nating simulan ng pag-aaral na ito, Kuya Bri, pwede nyo bang pangunahan muna ito sa panalangin? Sige po, tayo po'y manalangin. O dakila po naming Diyos, nais po naming malaman ang marami pa ninyong kalooban para sa amin. Tulungan niyo po kami samantalang amin pong hinihimay ang buhay ni Ellen G. White na maging pagpapala sa amin ito upang mapalapit kami sa inyo at sa pagbabasa ng Biblia. Kasihan nawa kami ng banal na Espiritu ngayon sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Salamat, Kuya Bri. Ready na ako. Kayo, ready na ba kayo? Ang first topic pala na pag-aaralan natin ay may pinamagatang Ellen White, Life, Legacy, and Relevance. Marahil, ilan sa inyo ay kilala na si Ellen White. Familiar tayo na isa siyang tao na nakaka-receive ng mga mensahe mula sa ating Panginoon. And I'm sure, lahat kayo ay naka-experience na makabasa sa isa sa mga 130 plus books ni Ellen White. Kuya Bray, napakadami ng libro. Pero even though na nakakapagbasa tayo, I'm sure marami tayong mga kwento about Ellen White. Isa doon ay, sino ba talaga si Ellen White? Paano siya nabuhay? Saan kaya siya lumaki? At may kapatid kaya si Ellen White? Or di kaya, ano ba yung naging personality o ano ba yung pag-uugali ni Ellen White? Paano kaya siya nakasalamuha sa mga tao? At paano kaya siya naging isang ina? Paano siya naging anak? O paano siya naging asawa? At paano siya nakisalamuha bilang kapitbahay? At ito pa, isa sa pinaka-exciting na tanong. Meron rin kaya siyang spiritual struggles? Ako, Kuya Bri, excited na ako. Sino ba talaga si Ellen White? Ayan, talagang napakadami po talagang tanong tungkol kay Ellen White at ito ang pag-uusapan natin ngayon. Dito sa likod natin, maraming mga books na nakikita natin. Ang ilan dyan ay mga sulat ni Ellen White at kasama din natin yung isa sa copy ng Bible na hinawakan ni Ellen White. Pag-uusapan natin yan sa ating mga pag-aaral. Pero sa ngayon, ang tanong ay, sino ba si Ellen White? Alam mo ba na ang buong pangalan ni Ellen White ay Ellen Gold Harmon? Ano palang pangalan niya? Ayan, Gold, as in. Ngayon, pinanganak siya sa Gorham, Maine. So, ang Maine ay parang mga nasa northeastern part ng United States of America. Pinanganak siya noong November 26, 1827, at ang kanilang parents ay isang Methodist. Ang hanap buhay ng kanyang mga parents ay yung minsan nagpa-farm, minsan naman gumagawa sila ng mga magandang hat o yung mga sombrero. Meron din siyang tinatawag nating twin sister. Oh, talaga po? May kambal po pala si Ellen White? At yung kambal niya ay tinawag na Elizabeth. So, sad to say, hindi kasing spiritual ni Ellen White si Elizabeth. Towards the end ng buhay ni Ellen White ay sinulatan niya for conversion na talagang tanggapin ng Panginoon. Pero hindi natin alam kung anong naging resulta nung kanyang sulat. Isa pa, si Ellen White ay nakarating lang ng 3rd grade. So, hindi siya nakatapos sa kanyang pag-aaral kasi bata pa lang siya, nagkaroon ng disaster sa buhay niya, may bumato sa kanya sa ilong at pagkatapos ay nag-deteriorate yung kanyang health, halos mamatay siya during that time. Kaya hindi na siya nakapag-aral. Pero makakakitaan natin siya ng spirituality kasi 12 years old pa lang siya. Of course, dahil sa very weak siya, pakiramdam niya mamamatay na siya, parang hindi niya alam kung paano siya nahaharapin ng Panginoon. So during the 12 years old, tinanggap niya ang Panginoon dahil sa isang sermon ng isang pastor tungkol kay Queen Esther. Di ba sabi ng Queen Esther, if I die, I die. Pero pumunta pa rin siya, di ba? Naglakas loob siya tapos kinahabagan siya nung
nung hari. So inisip ni Ellen White na kung ako'y lalapit sa Panginoon, kung hindi ako lalapit, mamamatay ako. Kung lalapit ako sa Panginoon, mamamatay din ako. Kung hindi ako mamatay, kung kahabagan ako ng Panginoon. So, during that time, na-touch siya, nagpasakop siya sa Panginoon. Pero, hindi siya kaagad na-baptize. At age 14, pinag-aralan niya pa ng maigi yung Bible. In fact, kahit siya ay isang Methodist, hindi siya nagpabinyag ng ano lang. Hindi na nagpabinyag na pouring lang o yung wisik-wisik lang. Talaga nagpabinyag siya by immersion. Kasi pinag-aralan niya talaga ang Biblia. So, hinintay niya na ma-immerse siya. Pero one particular thing na nangyari sa buhay niya ay yung dumating yung message ni William Miller. Ito yung Advent message. At during that time, nagkaroon sila ng pag-aaral na according to Daniel, ay darating na ang Panginoon. At siguro mga 1 taon na lang darating na ang Panginoon. Nagbigay ito ng impression sa kanyang puso. And during this time, kung titignan natin, parang si Ellen White parang hindi siya tatawagan ng Panginoon kasi kung titignan mo naman yung itsura niya, parang hindi naman gaanong kagandahan. Pangalawa, mahinang-mahina siya. She could barely walk, she could barely stand, halos hindi siya makapagsalita. Kahit magsulat, hindi siya halos makapagsulat. Pero bakit kaya siya pinili ng Panginoon, no? Yun. Kung titignan natin sa Biblia, halos ang mga pinipili ng Panginoon ay walang advantage culturally, wala ring advantage sa kayamanan, parang hindi naman mga mayayaman, hindi rin sila makapangyarihan, hindi rin sila gaanong educated, kagaya ng mga apostol, at minsan hindi pumipili ang Panginoon dahil sa gender. Basta pumipili lang ang Panginoon kung sino ang gustuhin niya, at minsan yung pinakamahina pa ang pinipili ng Panginoon. Grabe pala. Grabe pala ang paggamit ng Panginoon kay Ellen White. Imagine di siya nakapagtapos ng pag-aaral, pero how come na naging ganyan si Ellen White, Kuya Bry? Sa tingin ko, talagang may mensahe ang Panginoon sa huling araw. Siguro In nga fact, po. during that time, nung Millerite movement, ang isa sa mga text na ginagamit talaga yung Daniel chapter 8, verse 14, ang sabi, unto 2,300 days shall the sanctuary be cleansed. Ang pakiwari ni William Miller, yung 2,300 days ay 2,300 years prophecy mula nung ibalik uli yung Jerusalem. Pagkatapos nung binilang-bilang nila, matatapos ito by 1844. Kaya lang ang interpretation nila sa cleansing ay by fire. So, parang yung sanctuary ay yung earth. So, inisip nila, lilinisin na ng mundo sa pamamagitan ng fire, yung earth, at saka, ito na yung katapusan ng mundo. Siguro about 50,000 ang mga tagasunod noon. Grabe pala, ang dami pala nun, Kuya Bry. At hindi 50,000. lang ito sa Amerika, widespread ito sa iba't ibang bansa sa lahat halos ng kontinente. Pero alam mo, noong 1844 mismo, October 22, ay nagkaroon sila ng tinatawag na Great Disappointment. At malungkot ang mga tao, halos nahihiya sila na lumabas. Pero during this time, si Ellen White meron siyang special concern para sa kanyang mga kaibigan niya. So nagkaroon sila ng prayer meeting at nung December ng 1844, kasama ng kanyang 4 na mga babaeng kaibigan na may concern siya para maligtas sila, ay nakareceive siya ng tinatawag nating first vision ni Ellen White. So after pala siya ng Great Disappointment, kaagad binigyan siya ng Panginoon ng vision. Mga siguro after 2 months, nagkaroon ng vision. Ang objective ng vision na ito ay para i-encourage yung mga scattered flock o yung mga nagkahiwa-hiwalay na kasi nagkaroon na ng pagkahiwa-hiwalay, yung iba parang hindi na sila naniwala na meron talagang specific na nangyari noong 1844. Yung iba naman, ang tanong nila, ano ba talaga ang nangyari this time? Parang hindi naman kami nagkamali sa computation. During this time, naka-receive si Ellen White ng vision. 17 years old siya. Nung ma-receive niya yung vision, habang siya nananalangin, bigla na lang siyang nawala sa kanyang, kumbaga, sa kanyang ulirat. Yung nawala siya sa kanyang... Walang malay, parang ganun. In a sense, nakatayo naman, nakaupo siya, nakaluhod siya, pero parang wala siya sa mundo. So, ano yung kanyang nakita? Nakakita siya ng isang narrow path. Hinahanap-hanap niya yung Advent movement, yung mga naniniwala sa pagdating ng Panginoon. Tapos ang sabi sa kanya ng angel, tumingin ka ng kaunting mataas. Nung pagtingin niya ng kaunting mataas, merong isang
parang nakaangat na lupa na doon naglalakad yung mga Advent people, yung mga naghihintay Sa pagdating ng Panginoon po. sa pagdating ng Panginoon. At doon sa likuran nila ay merong may ilaw o liwanag na nagtatanglaw sa kanilang daanan. Ang sabi nung anghel kay Ellen White, ito yung tinatawag nating loud cry o yung midnight cry. Yung midnight cry, pala yung yun. may kinalaman sa Daniel and Revelation. So, yun ang gumagabay sa kanila. Pero, nung papalayo na sila, nakita nila sa kanilang unahan na merong mas maliwanag pa, napakaliwanag, at ito yung ating Panginoon Kristo. Ang sabi ng angel, tumingin lang kayo, fix your eyes upon Him, at hindi kayo mahuhulog. Yung iba kasi nahulog na, nawala na sa path, hanggang sa magtuloy-tuloy sila, hanggang sa makarating Ma-reach sila po nila. yung sa Jerusalem. So ito yung unang vision na na-receive ni Ellen White, at ito rin yung parang appointment niya sa pagkapropeta. Ang galing pala nung naging vision din pala ni Ellen White, Kuya Bry. Kasi imagine ha, ang daming na-disappoint noon, 50,000. Pero napakabuti pa rin ng Panginoon dahil binigyan niya si Ellen White ng isang vision to give encouragement dun sa mga na-disappoint na tao. Marami kayong naniwala, Kuya Actually, Bry. itong vision na ito, hindi lang ito binigay kay Ellen White, naibigay na rin ito sa mga nauna pa sa kanya. Si Foss, si Foy, kaya lang nahihinapan sila na baka hindi sila tanggapin. Isa sa kanila ay isang negro, so maitim siya, so baka hindi siya tanggapin. So sa takot niya, hindi niya in-express yung sinabi ng Panginoon. Pero, nung nagsasalita na si Ellen White tungkol dito, nagtitestify na siya, tumayo din siya. So, ibig mong sabihin, Kuya Bry, may possibility na pwedeng hindi si Ellen White ang biyayaan ng mga ganito. Maraming tinawag ang Panginoon, ngunit si Ellen White lang po yung tumanggap ng... That's it. Actually, nung ganitong una, gawain. halos hindi niya talaga tanggapin. In fact, ang sabi niya, doon sa Review and Herald, July 26, 1906, when this work was first given to me, I begged the Lord to lay the burden on someone else. Parang kagaya rin nung iba. Oo nga po. Sabi niya, the work was so large and broad and deep that I feared I could not do it. Tandaan mo, napakahina niya. Sabi niya, but His Holy Spirit, the Lord has enabled me to perform the work which He gave me to do. So, natakot rin pala si Ellen White. Pero nakita ko po yung faithfulness niya sa Panginoon na kasi give up niya po lahat sa Panginoon at nagpagamit po siya. Nakakabilib naman po siya. Hindi lang yon. Hindi lang siya ginamit ng Panginoon sa paraan ng pagsasalita, ginamit din siya ng Panginoon sa paraan ng pagsulat. Kaya kung titignan mo, po. halos ang lahat ng kanyang mga sinulat, kung kukwentahin natin ay nasa 100,000 manuscript or pages. Imagine, hindi po siya nakapag-aral pero nakapagsulat po siya ng mga ganun kadami. Ang dami nang nagdoktor pero hindi pa nakasulat ng Grabe yun, kahit ilang libro, di ba? So, basically, ginamit talaga siya ng Panginoon sa paraan ng pagsulat, sa paraan ng pagsasalita. At alam mo ba na sa kanyang buong buhay ay nagkaroon siya ng more or less 2,000 visions? Ang dami nun, Kuya Bry. Isip-isipin mo yun, di ba? Sa Bible, wala namang propeta na nakaka-receive ng ganong kadaming visions, di ba? So, basically, parang kung titignan natin, talagang tinawag talaga siya ng Panginoon kahit nasa kanyang mahinang kalagayan. Grabe po At pala saka, ang naging... nung medyo nag-gather uli yung mga Advent movement, tinatawag na silang mga Sabbatarian Keeping Adventist, nakilala niya naman yung kanyang mapapangasawa. So, yun yung si James White. Si James James White ay kabilang sa Christian Connection na relihiyon at pastor siya doon. Nag-asawa sila nung 25 years old si James White at 21 years old naman si Ellen G. White. So, more or less, mga 4 years silang magkasama sa gawain. Maganda to eh. Magkasama sila sa ministry, Pag pastor. magkasama kayo sa ministry, edi magkakatuluyan na rin kayo sa ministry, di ba? Ay, dapat pala magkasama dapat sa ministry. Tama yun. At the same time, alam mo ba na nagpakasal sila sa bahay lang? Simple naman po nun. At ang kanilang kasal ay ginanap at ang ministro nagkasal sa kanila ay isang judge. Kasi magkaiba sila ng relihiyon. Pangalawa, inalis din sila sa kanilang mga religion. So, nagpakasal sila at wala pa ring organisasyon ng Seventh-day Adventist during that time. Okay. So, basically, si James White ay naging isa sa haligi ng Seventh-day Adventist. During that time, in-introduce sa church natin sa pamamagitan ni Rachel Oakes, tapos na-introduce din kay
Frederick Wheeler, isang pastor, tapos na-introduce din kay Joseph Bates. At nung ma-introduce kay Joseph Bates yung Sabbath, gumawa siya ng pamphlet, yung Perpetuity of the Sabbath. Kung paano ang Sabbath ay nagpasimula nung Genesis hanggang sa Revelation, ay ang Sabbath ay nagpapatuloy. Nabasa itong pamphlet na ito ni Ellen White at ni James White. At alam mo ba kung anong reaksyon nila? Ano po, Pastor? Medyo against sila ng konti. So, ibig sabihin, hindi pa pala naniniwala noon si Ellen White about Sabbath. Hindi pa. Kasi ang inisip niya, bakit naman masyado nilang i-emphasize ang Sabbath? Eh, 10 Commandments naman. Bakit yung iba ay nakalimutan? So, yun nila na-realize, yung remember the Sabbath. Kasi nakalimutan na nga. Kaya i-emphasize. Kaya nga remember. So, nung mapag-aralan nila ito, iniluhod nila ito. At over the conferences, pag sinabi nating Sabbath conference na ito, hindi ito yung conference na malakihan. Minsan, mga 7 lang sila, 8 sila. Tapos pinag-aaralan nilang maigi itong mga doctrines na ito. So kasama na dun sa mga doctrines na ito, hindi lang yung Sabbath, kasama na rin yung gift of prophecy, yung sanctuary, at dito nila naintindihan kung ano talaga yung mensahe ng Panginoon sa huling araw. At karamihan dito, kaya alam mo kung bakit na-convince si Ellen White sa Sabbath, nung pinag-uusapan nila ito, hindi niya maintindihan. Apo. Pero later, nagkaroon siya ng dream. So nagkaroon siya ng, nakita niya na parang pumapasok ang bayan ng Diyos sa sanctuary. At sa loob ng sanctuary, merong inner sanctuary, yung inner holy place, at saka yung most holy place. At doon sa holy place, nandun yung Ark of the Covenant. Sa loob ng Ark of the Covenant, nandun yung 10 Commandments. Yes po. At ipinakita sa kanya na parang mga gintong isinulat yung mga sulat ng 10 Commandments ay naliliwanagan ng hollow of light yung Sabbath. Parang special po talaga yung fourth commandment. Hindi lang yun. Nagkaroon din siya ng vision na sa huling araw ay magkakaroon ng persecution na tinatawag nating Sunday law. So, pipilitin ng mga tao na sumamba sa Sunday at saka iwanan nila yung Sabbath keeping. Ito yung nagpasimula na kung bakit si Ellen White ay naging masyadong concerned na dapat malaman ito ng buong mundo. Kasi ito yung mangyayari sa huling araw. So, basically, ganito nagpasimula yon. So, magmula nung mga panahong yon hanggang 1859, ay napag-usapan itong tungkol sa mga bagay ng Sabbath, tungkol sa mga bagay ng prophecy. Hindi rin makapaniwala yung ilan sa mga leaders o yung pillars ng Seventh-day Adventist. Si Joseph Bates, hindi siya makapaniwala na si Mrs. White ay propeta. Isang propeta. So, mapag-usapan din natin maya-maya yan. Pero, over the period of time, nakita nila kung paano ang Diyos ay gumabay sa pamamagitan ni Ellen White. Isa sa kanyang mga isinulat, dito sa Manuscript Releases Volume 15, page 231, sabi niya, busy si Ellen White nung naging propeta siya. Sabi niya, check mo yung kanyang pang-araw-araw na buhay. I have arisen at 5:30 in the morning. Help Lucinda wash dishes. Have written until dark. Nakita mo? Then, done necessary sewing, sitting up until near midnight. I have done the washing for the family after my day's writing was done. I have frequently been so weary as to stagger like an intoxicated person, but praise the Lord, I have been sustained. Grabe rin po pala ang buhay ni Ellen White. Napaka-busy. Nagpupuyat rin pala si Ellen White. Kakasulat. Nananahi pa si Ellen White. Wow! Naguhugas pa siya ng plato at naglalaba pa, di ba? Tapos susulat siya ng 100,000 pages. Ngayon nga po, ang hirap na nga pagsabayin ng pagtatrabaho at paggagawa sa bahay. Pero, wow, Ellen White can do all those things, Kuya Bray. Mabuti sana kung wala siyang anak. May 4 siyang naging anak. Ay, naku, yun pa. Ayan, ang anak niya, ang mga pangalan ng anak niya ay si Henry, si Edson, si William at si Herbert. Puro pa lalaki, Pastor. Kaya lang doon sa 1, 2, 3, 4, ang nabuhay lang ay yung 2 at saka 3. Yung dalawang H, si Henry at saka si Herbert, namatay. So si Henry namatay sa edad na 15 or 16, tapos si Herbert naman namatay sa edad na 3 months old. During those time, normal lang ito. Ang mortality rate during that time ay 50%. So usually, namamatay ang half sa family during that time. So alam mo ba ito? Ngayon ko lang po nalaman yan, Kuya Bray. Ibig sabihin, nalungkot rin pala si Ellen kasi namatayan din siya ng anak. Actually, sobrang lungkot niya. Kaya nung namatay siya ng anak, naramdaman niya rin, actually after nung namatay siya ng anak,
ipinakita sa kanya ng Panginoon kung gaano din kasakit na mamatayan ng mga anak yung mga tao during that time. And this was during the Civil War. At ito na ang Civil War, ang pinakamaraming namatay sa kasaysayan ng war sa Amerika. So ipinakita sa kanya na ganun din, marami rin mamamatay. At sa Seventh-day Adventist family, maraming namatay during those times. So si Ellen White ay isa ring ina na concern sa kanyang mga anak. Kung ngayon merong messenger, may cellphone, noon may letter siya na sinusulat. At one of these days, sa ating mga episodes, ipapakita natin mismo yung mga letter, original written letter, handwriting ni Ellen White sa kanyang mga anak, lalo na sa kanyang anak na si Willie at saka si yung kanyang pangalawang anak. Ngayon, sa kanyang mga letters, usually, ang katapus-tapusan ng mga words niya ay yung ang iyong mapagmahal na ina or parang merciful mother. Lagi niya sinasabi kasi medyo magkaiba sila ng kanyang asawa. Yung kanyang asawa medyo strict. Apo. Pero yung si Ellen White lagi niyang kinakadal. Lagi niyang Soft side. Opo. Sino-soft side yung kanyang mga anak. Halos mag-backslide na nga yung isang anak niya eh. Dahil parang negative na negative yung tatay doon sa yung black sheep niyang anak. Pero si Ellen White ay napakagaling na ina na kaya niyang ipakita yung kanyang pagmamahal sa kanyang anak. At isa pa, si Ellen White ay isang magaling na kapitbahay. Wow. Meron siyang anak, meron siyang aso, ang pangalan ay Tiglit Pileser, doon sa Australia. Tapos, mahilig siyang maglakwatsa. Si Ellen White, nakasakay sa boogie. Yung boogie, yung karwahe. Karwahe, nakasagay sa boogie. Tapos, namimigay siya ng mga candies, namimigay siya ng mga... minsan daw, pag nagbigay siya ng letter sa anak niya, may kasamang candy. Ay, bait naman ni Ellen. At tapos, namimigay siya mahilig siyang mamili ng mga ukay-ukay. Tapos, tatahiin niya ito. Tapos, iimbitahan niya yung mga kapitbahay niya. Tapos, ibibigay niya yung ukay-ukay. Napaka-generous naman po niya. Hindi lang yun. Hindi lang generous, napakatipid. Minsan, matutulog na lang siya sa station. Hindi siya mag-hotel. Matutulog siya sa station kahit napakaginaw kasi para makatipid daw, para makabili ng pambigay niya sa kanyang mga kapitbahay. Grabe, parang napaka-unselfish po niya. Parang instead na para sa kanya na lang, sinishare pa niya sa kapwa. At saka minsan, naman po yung bahay character niya. Minsan may nakatira sa kanila na 35, minsan 27. Nagpapakain siya araw-araw ng ganun. At talagang ipinaghahanda niya talaga kahit napakahirap ni Ellen White. Hala, paano niya nagagawa yun? Imagine, nagsusulat pa siya, tapos ina-accommodate pa niya ganun kadaming tao, Kuya Bray. So at least ngayon, medyo may background akong naibigay sa'yo na sa ating mga pag-uusapan. Si Ellen White ay isang ordinaryong kagaya rin natin na meron din mga discouragement, napapagod, nahihirapan. Ayan, Kuya Bray, alam niyo, sobrang nakaka-relate ako sa story ni Ellen White, pero mukhang napakabilis ng oras, Kuya Bray. Baka meron po kayong huling mensahe sa ating mga manonood. Ayan, gusto ko lang po na batiin kayo sa pakikipag-aralan nyo sa amin. Alam nyo po, hindi biro na pag-aralan ang buhay ni Ellen White, pero napakaganda na bago natin basahin ang sulat ng isang tao, dapat malaman muna natin kung sino yung tao. Ako personally, bago ko binasa yung mga sulat ni Ellen White, may nakita akong libro na ang pangalan ay Life Sketches of Ellen G. White sa Pampanga. Narinig ko na po yun Tapos, nung binuksan ko siya, dinabasa ko yung buhay ni Ellen White. Nung nabasa ko, saka palang parang tumanim sa akin, importante palang basahin yung mga sulat niya kasi talagang direkta na ibinigay ng Panginoon. So doon po sa aming mga tagapakinig, maganda po na matugay-gaya natin, makita natin ng maigi, siyasatin natin yung kung gaano ka-ordinaryo ang buhay ni Ellen White. Nakita naman po natin, siya ay galing sa pagkakasakit, uneducated, halos napaka-weak niya, pero hindi ito naging hadlang para sa tawagan ng Panginoon. At kayo rin po, kung kayo po'y patuloy na makikinig sa mga mensahe ng Panginoon, hindi po pumipili ang Panginoon kung ano ang narating natin, kung gaano tayo kalakas, gaano tayo talino, kung buong-buo magpapasakop tayo sa panukala ng Panginoon sa atin, gagamitin din tayo ng Panginoon. At sana po sa tuloy-tuloy nating pag-aaral dito sa Sharing the Vision, ay makikilala natin personally si Ellen White, makikita natin kung gaano ito ka-relevant sa ating mga panahon ngayon, lalo na sa mga kabataan.
At para hindi tayo parang dalawa kasi ang tendency, tumanggi tayo sa mensahe o kaya ay masyado naman natin i-overemphasize o i-idolize itong si Ellen White. Ang objective po natin ay ilagay natin sa tamang balanse ang mga pag-aaral tungkol sa kanyang mga sinulat at kung paano natin ito i-apply ng balanse sa ating mga buhay. Oo nga, Kuya Bri, tama ka nga. Narealize ko nga na si Ellen White ay parang katulad din nating mga kabataan na meron din siya mga kahinaan at marami din siya mga pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Pero I realized that through her life na magpagamit lang tayo sa Panginoon at God will do the rest. Kagaya nito, pagpapagamit mo ngayon, di ba? Ay, praise God po yan, Pastor Bri. Basta nagpagamit, kahit kabataan, 17, 18, pero nagagawan pa rin ang paraan ng magpagamit sa Panginoon. Sabi nga, I can do all things through Christ who strengthens me. Yeah. And I think siguro, yan ang isa sa motto ni Ellen White sa kanyang buhay. Walang magiging hindrance, basta maglilingkod lamang siya sa Panginoon. Yes. Ayan mga kapatid, napakaganda ng ating pinag-aralan ngayong araw na ito. Sana ay marami din kayo natutunan tulad ko. At naway ma-inspire tayo sa naging buhay ni Ellen White. At mga kaibigan, mga kapatid, muli nating tandaan, tulad nga ng sinabi ni Ellen White, na we should not fear the future unless we forget how God has led us from the past. Kuya Bri, tapusin po natin ang pag-aaral na ito sa panalangin. Sige, tayo manalangin. Dakila po naming Diyos, salamat po at ipinatunghay niyo sa amin kung gaano po ka-inspiring ang buhay ni Ellen G. White. Inihiling po namin, Panginoon, na maging mapagpasakop din kami sa inyo at maging mapagpagamit kami, Panginoon, sa inyong banal na gawain. Tulungan niyo kami, Panginoon, na bagaman sa aming mga kahinaan, bagaman kami mga kabataan, kami, Panginoon, ay maaari ninyong gamitin upang makagawa, Panginoon, ang kagilagilalas na gawain para sa inyong mensahe. Pagpalain kami, Panginoon, pagpalain din ang lahat ng nanonood. Nawa, Panginoon, ay ang banal na Espiritu ang lumukob sa amin sa tuwi-tuwi na sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Salamat, Kuya Bri. At salamat din po sa lahat ng mga manonood po namin na sumama po sa amin sa pag-aaral sa loob ng 30 minuto. Muli, ito po si Dali, kasama ko po si Kuya Bri. At salamat po sa panonood ng aming programang Sharing the Vision.